Balita naman po tayo sa Metro Manila. Patuloy ang clearing operations ng MMDA sa ilang mabuhay lanes, partikular sa Quezon City. Naggalat kasi ang mga sasakyang ilegal na nakapark sa mga lugar at ilang pang mga obstruction sa bangketa. Sa Pasay naman, nauwi pa sa pisikalan ang operasyon dahil sa isang nag-amok na lalaki. May dala itong itak at bote at umambang manunugod ng MMDA enforcer. Maayos naman daw na pinakausapan ito na huwag nang magtayo ng anumang istruktura sa bangketa. Sumatotal, aabot sa 32 ang natikitan habang 9 na sasakyan ang nahatak sa operasyon ng ahensya. Isang babae naman ang nabudol ng isang bogus na online seller matapos bumili ng luxury items sa Instagram. Aabot sa 10,000 piso ang natangay mula sa biktimang kinilalang si Hazel. Nag-bank transfer ang biktima sa account ng isang Margie Baybay pero hindi dumating ang binili niyang gamit sa inaasahang oras. Nakausap naman daw niya sa telepono ang seller pero kalaunay binlock na rin siya dito. Ayon sa PNP, pwede pa ring matunto ng bogus seller dahil aktibo pa ang account kahit nakablock ka na. Paalala naman ng Department of Trade and Industry sa mga mahilig mag-checkout at mine. Siguraduhin kilala ang pagbibilhan kung maglalabas ng pera bago makuha ang item. Ipinababasura naman ang kampo ng road rage suspect sa EDSA Ayala ang kasong murder na kinakaharap niya. Ayon sa abogado ni Gerard Yu, labag sa karapatang pantao ang pag-aresto at paghalughog sa bahay ng kanyang kliyente. Wala naman daw kasing arrest at search warrants ang mga otoridad nang gawin ito. Hindi rin daw sapat ang katwirang hot pursuit dahil walang pulis na aktual na nakakita sa krimen. Kasunod nito, maghahain ang kampo ni Yu ng motion to quash o ang formal na paghiling na ipabasura ang kaso. Miyerkules nang arestuhin si Yu matapos umanong barilin ang isang nakagitgitang motorista sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati na siyang ikinamatay ng driver. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.